Ang link ay na kay Ong Jian Yang, ang kapatid ni Michael Yang. Ni Deputy Speaker J.J. Suarez, ka-joint account ni Ong Jian Yang, si Zhen Kan Yu, ang incorporator ng Hong Sheng. At sa usapin pa rin po ng Pogo ay huwag din nating kakalimutan ang Porac, Pampanga, kung saan nakilala natin ang Lucky South 99. Ang Lucky South 99 naman ay pawang nauugnay sa Ong Zeng Zun Yuan dahil sa close association naman ng nakilala nating representative ng Lucky South na si Cassie Ong. Ang Lucky South 999 ay kilalang-kilala na po natin. Sa raid na naganap dyan ay kahindik-hindik na krimen po ang nakadiskubre natin dyan. Nariyan ang mga kinidnap, tinorture, pinatay, mga na-recover na videos na may nalalaman po ng pag-aabuso sa mga kababaihan o iba pang sex crimes o mga cyber scams. So bakit po natin sinasabing kahit papaano ay kasama ito sa web? Dahil po naman yan ang makikita nating koneksyon dito sa Hong Zeng Zun Yuan o ang Baofu. Tingnan po natin ang links. Una po, it follows the same pattern o modus operandi. Nagsisimula po ito sa pagbili ng mga hektaryang lupain kung sa Bamban ay namili ay ang Baofu sa Porac, ang namili ay ang Whirlwind. Pagkatapos po niyan, ay magtatayo ng mga structures o buildings. Diyan, kung titingnan mo, ang halos pare-parehong lang ang prison-like facilities. At halos kasabay ng pagtatayo ng physical structure ay mag-a-apply po ito ng Pogo license. Sa Banban, ito ang Ong Zeng o Zun Yuan. Sa Porac, ito naman ang Lucky South 99. May mga links din po ang mga personalidad dito. Si Zhang Zi na taga Singapore, ang dating presidente ng Lucky South 99, ay napabalitang tumulong kina Alice Guo at Cassie Ong para sa stay nila sa Indonesia. Si Duan Ren Wu na nauugnay naman sa Whirlwind at Lucky South ay kay Cassie Ong ay namataan na kasama ni Alice Guo sa Indonesia. At alam po naman natin na kasama si Cassie Ong ang pamilya Guo habang sila ay nasa ibang bansa sa tangkang tumakas sa lahat ng nakakabit na kontrobersya nila dito sa ating bansa, sa Pilipinas. Maliban sa mga links ng ganyan, ang mga nag-ooperate within the Pogo compound sa Banban at sa Porac ay pare-parehong sangkot sa mga krimen na human trafficking, cybercrimes at kung ano-ano pa. Bakit po natin sinasabing kasama rin po dito? Kasi ganyan po ang criminal enterprise. Ang criminal enterprise as defined, it is a group of individuals with an identified hierarchy or comparable structure engaged in criminality activity. Balikan po natin sina Michael Yang, sina Alan Lim. Sa Pogo lang ba? Hindi po.
hindi lang Pogo at Parmali, may drugs pa po. May drugs pa po. Tingnan po natin yung next slide. The Michael Yang and Alan Lim group, as shown here, are linked to Golden Sun 999, which is significant because it connects us to Empire 999 na makikita natin mamaya na heavily involved pala sa mass land acquisition and drugs. Ang layo na po ang inabot ng mga korporasyon at mga krimen. At nakikita po natin na konektado pa rin. Relevantly, the connection lies in the interlocking directors or common incorporators, shareholders among these corporations. As mentioned earlier, Rose Nono Lim, the wife of Alan Lim, and Gerald Cruz and Lincoln Ong, known as associates of Michael Yang, were all implicated in the Parmali scandal. Both Rose Nonolin and Gerald Cruz are incorporators of Golden Sun 999 along with I.D. Tae-yang. I.D. Tae-yang is also an incorporator of Empire 999 Realty Corporation, where it was reported that almost 3.6 billion worth of shabu was found and confiscated. This warehouse is owned by Mr. Willie Ong, an incorporator of both Empire 999 and Sunflare Industrial Corporation. Lincoln Ong, who is also an incorporator of Parmali Pharmaceutical, and I.D. Tae-yang, who is an incorporator of Golden Sun 999 and Empire 999, are also both incorporators of Mexico 999. Sino po si Empire 999? Tingnan po natin. Empire 999 Realty Corporation is a registered corporation with the SEC since 2015, with some of its incorporators being Willie Ong, I.D. Tae-yang, Jack Tae-yang, and Alvin Ganituen. As shown, these people are the same people who provide the link between what appears to be an entity owned by Yang and Lim, which is Golden Sun 999 to Empire 999. Empire 999 has been reported to be involved in illegal drug activities in the country, which is owned warehouse being the recipient of the at least 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos. These shabu were reportedly shipped from Bangkok, Thailand. Makikita po natin na naglipa na sa ating bansa ang mga ito. Ang Yang brothers na si Michael Yang, Ong Jiang Yang, at si Tony Yang andito na, pati ang close associate ni Michael Yang na si Alan Lim. Nandito din si Ma'am Alice Guo at malamang ang mga tao sa likod ng Lucky South 99 as presented by Cassie Ong. Dito makikita natin ay bawat isa-isa sa kanila ay may iba't ibang focus o areas of influence sa ating bansa. These Chinese nationals are setting up corporations all over the country, taking advantage to our laws by perpetrating and promoting illegal activities, so the great prejudice of our country and Filipino people. Nariyan po tayo ngayon
Such is the sorry state of our country. Kaya po tayo ngayon nandito. Mayroon po tayong pinormang Quadcom. Hindi lang konektado ang mga krimen, konektado rin pala ang mga tao na nagpapalakad ng mga ito. Hindi po ito titigil hanggang masisid at masimot natin ang lahat ng pwedeng malaman ukol sa sindikatong ito. At kung paano nila nagawa ang pagsasamantala sa ating bansa upang magawa namin ang aming sworn duty at constitutional responsibility para mapalakas sa ating mga batas at maprotektahan ang lahat ng Pilipino. Marami po ang nababahala. Marami ang nagsasabi, puro imbestigasyon. Wala namang mangyayari dyan. Hindi po ito nagtatapos sa trabaho ng Quadcom. Ang imbestigasyon na ito na aming binibigyan ng panahon, pagod, ay simula lamang. We will come out with recommendation to address this. Cleansing, paglilinis, mahirap, pero gagawin po namin at kakayanan namin dahil ito po ay para sa sambayanang Pilipino. Sa ngayon ay uncover pa lang po natin ang criminal enterprise. Wala po tayo sa tanong na who enabled them to freely and with impunity operate. Mga dayuhan po ang identify natin. Hindi po ito makaka-operate kung walang mga Pilipinong tumutulong sa gawaing ito. Wala pa rin po tayo sa financial links. Kulang pa. To completely paralyze them is to cut the financial stream o ang agos ng pera. Saan na naman po nagkulang ang ating batas sa dalawang usaping ito? We will end their era. Tatapusin po natin ito. Samahan niyo po kaming miyembro ng Quadcom, itong miyembro ng 19th Congress. Ito po para sa ating bansa. Ito po para sa susunod na henerasyon. Ibalato po natin at ibigay po natin ang magandang bukas sa ating bansa. Hindi lang po ito ang laban ng Kongreso. Laban po natin ito bilang mga Pilipino. Sino ba naman ang hindi naghahangad ng mas maayos na mabuting Pilipinas? Oo, para po tayong napapaloob sa isang teleserye. May ending din po ito, but sa ngayon, abagan ang susunod na kabanata. The Quadcom is not done. Dakal pong salamat, may pabingid, at thank you very much kay kayong ampo.